If God is so good and following Christ is so fantastic, then why are Christians such a bunch of self-righteous hypocrites? Bakit daw hipokrito mga Kristiyano? So masyadong bias yung question. Madami kasing tao na religious lang, hindi sila talaga nakapagbuhay ng tama. Pag sinabi mong hypocrites, nag-aarte. Ano siya? Pretentious. For attention lang. Oo. So kung nagpe-pretend ka to be a Christian, hindi ka Kristiyano. Ano yun? Pretentious. So dahil nga sa tinatawag nating religion na I believe na hindi naman yun yung gusto talaga ni Christ at hindi yun yung pagiging Kristiyano, pagiging hypocrite, ano yan eh, hindi yan dapat ginagawa. Hindi dapat yan nangyayari sa isang Kristiyano. Kapag ka Kristiyano ka, you live by the truth. Diba? Yun yung being a Christian eh, following Christ. Christ nga sabi niya, He is the truth. So walang pretensions kay Christ. Pero bakit nga ba yung mga nagpapakilalang Christians may pretension? Ako din, madami akong kilalang ganyan. Pero meron ka din makikilalang hindi pretension. Meron ka din mga makikilalang tao na totoong Kristiyano. Hindi sila nagpe-pretend. At the same time, kaya sinabi ko parang bias yung question dahil based lang siya sa knowledge na meron siya or sa experience niya. Sa personal experience lang. Oo. Nadya-generalize. Nadya-generalize niya lahat. Parang iilan lang yung gumagawa nito tapos generalize na. So, yun yung pagiging hipokrito. Pero at the same time, masasabi din natin na hindi naman porke na-save ka ay hindi ka na magkakasala. Wala namang perpektong tao. Sabi nga sa Bible mismo, pagka sinabi mo, hindi ka nagkakasala ka na agad. So, ibig sabihin, walang taong hindi nagkakasala. Lahat ng tao, kahit Christians, nagkakamali at nagkakasala. So, baka mamaya, meron namang ibang tao, naka-experience sila. Eh, syempre, hindi naman perpekto yung Kristiyano. Nagkamali siya sinabi, tapos yung sinabi niya, hindi naman niya kayang gawin sa sarili niya. Syempre, lahat naman tayo ganun, di ba? Sino bang dito kaya niyang sundin lahat ng sinabi niya? Ikaw? Siyempre, aminado din po ako. May ilan na susunod ko, pero may ilan ding hindi. Hindi, di ba? Kahit anong subok mo, parang hindi yun mag-a-align talagang lahat eh. 100%. Ibig sabihin ba nun, hipokrito ka na? Dahil hindi mo nagawa yung sinabi mo, o kaya hindi mo ginawa yung pinaniwalaan mo. Hindi naman porket sinabi mo noon, ibig sabihin hindi na pwede magbago. Mangyari na ano. Diba? Kaya kailangan natin tignan o understand na hindi lahat ng tao kaya niyang gawin yung mga binabanggit niya. So, can you really do what you preach? Parang, can you walk what you preach all the time? Siyempre, hindi. Pero, at the same time, pag hypocrite ka, alam mong nagpe-pretend ka. Alam mong uma-acting ka lang. Alam mong sinasabi mo yung mga bagay-bagay na ano. Iba talaga yung kilos mo sa sinasabi mo. Oo, talagang parang nagsisinungaling ka pag hypocrite. In a sense, pagka hipokrito ka, talagang nagpe-pretend ka. Dahil pumupunta sila tuwing Sunday sa church at meron silang social club, meron silang barkada doon, meron silang ka-fellowship doon, meron silang mga bagay na gusto nila i-please ng mga tao. Kung mapapanood mo yung mga iba kong binanggit, no, hindi ako naniniwala sa building ng church, yung patayo ng building para sa church. Tapos doon lang Tapos lalabas doon ka lang lagi. ugali. Punta kayo lagi doon. Doon kayo lagi mag-meet tuwing Sunday. Doon lang kayo. Tapos gagawin nyo lang, uupo lang kayo sa simbahan. Kakanta kayo ng worship song. And then after nun, uupo na. Tapos makikinig kayo lang kay pastor. And then uwi na. Ano ba yung fellowship ba talaga yun? Kasi sinasabi ni Paul, magdala ka ng prophecy, magdala ka ng revelation, magdala ka ng teaching. Ikaw mismo yung mag-share, hindi naman ikaw yung tatanggap. Kasi ang purpose talaga ng gathering is to share, hindi to receive. It's better to give than to receive. Sabi, nakaka-receive ka galing sa mga share nung iba, pero ikaw din mag-share. So kaya pag pupunta ka sa gathering, dapat prepared ka. Ang pangit ngayon sa Christianity is sanay yung mga Kristiyano na to receive lang. O ano nangyayari ngayon sa Christian? Tulog. Hindi sila nakakapag-share, hindi sila nakakapag-evangelize kasi hindi sila sanay. Kaya hindi ko gusto yung na pag uma-attend ka sa church, tatawagin mo na sarili mong Kristiyano. Hindi lang porke umattend ka ng simbahan, Kristiyano ka na. Kailangan isabuhay mo. Kailangan talaga may commitment.